Mistula pa ring ilog ang kahabaan ng Nalsyan Bacayaw Road sa bayan ng Calasiao. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga motorista. Ang kalsada kasi pangunahing ruta ng mga sasakyan patungong Dagupan City. Ang problema ang nakadugtong na kalsada na Dagupan Karanglaan Road, baha rin. Balot din ng tubig ang kalsada sa Mayumbo, pero hindi lamang Central Pangasinan ang nakakaranas nito. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang pagbuhos ng ulan sa Pangasinan. Kaya naman maging ang bahagi ng barangay Kawayan sa Sual, Pangasinan, binaha na rin. Umapaw kasi ang Sual River. Dahil dito nakataas pa rin ang blue alert status sa probinsya ng Pangasinan. Meron pa rin po tayong mga naitalang flooded barangays, bagamat may mga ilan din pong humupa na. So, karamihan po ng mga flooded na barangays, ito po yung talagang mga low-lying areas or yung mga tabing ilog din po na medyo elevated po ang water level dahil sa tuloy-tuloy po na buhos na pag-ulan. Patuloy ding nakamonitor ang mga otoridad sa level ng tubig sa mga pangunahing ilog sa probinsya, kabilang ng Marusay River sa Calasiao, Sinukalan River sa Santa Barbara at iba pa. Binabantayan din ang tubig na galing sa mga dam. Dito po sa San Roque Dam, wala pa po tayong nakabukas na gate. Pero patuloy po nating binabantayan, minomonitor itong Ambuklaw Binga dahil yan po yung babagsak dito sa may San Roque. Sa may Ambuklaw po meron tayo 5 gates as of 8 a.m. na may total of 2.5 meters. And sa may Binga po ay may 6 na gates naman po at 4.0 meters. Yan po yung isa sa minomonitor natin. Hindi naman po ibig sabihin na nakabukas yung gate sa dalawang dam na ito ay nangangahulugang magbubukas din sa Roque. Sa pinakabagong datos, umabot na sa 220,647 ang mga pamilyang apektado ng pagbaha sa buong lalawigan o katumbas ng 805,509 na individual. Patuloy namang nakaalerto ang Pangasinan PDR-RMO at minomonitor ang posibleng pagtaas pa ng tubig sa mga pangunahing ilog. Vanessa Bugtong para sa Nation on the Move.